day of the month na! Pwede nang magpahinga. Tamang-tama ang time para makisaya sa amin. Pagkakuha ng makeup artist, kailangan mo isaalang-alang na isang beses ka lang ikakasal sa buong buhay mo. In Star Legends Adventures, who are willing to start small, my story is about, an opportunity na hindi na kailangan nating iwan ng pamilya para lang kumita. It's always real talk, real women, real life. Dito lang sa Kada Umaga! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. Ziggy in the house. In fairness, Monday pa lang direct ha. Galing ah! Lunes na Lunes, pero parang kuha na natin. Ang galing nyo doon ha. Change ka rin, di ba? Change ka rin na. Yes! Very good daw, sabi ni Direk. Woohoo! Monday na Monday, magandang umaga mga kada. August 3 na! Ay, magaling mo! Agosto, sabay-sabay tayo. Agosto na. Ha? Agosto. Gusto ba natin? Gusto natin sabay-sabay tayo the whole month. Yes! Ibig sabihin nito, kung Monday, sabay na sabay na kami, hanggang dulo ng August, sabay na sabay daw kami. Sabi ni Mama Pio, Yes! ay, may pressure po! Kaya natin yan. Hello, August. Grabe, nasa 8 months na tayo ng taon, di ba? Yes! Ang bilis na Yes! panahon. New Year's resolution po. Meron na ba kayo? Agad-agad. Hindi yan, nakalimutan na. Kasi Ang next bilis month, naman. knowing the people here, alam ko, magsisimula na sila maghahanda para sa dulo ng taon. Pagdating ng next month. Kaya kailangan na ng New Year's resolution for 2027. Yung kay Direk Jing ay pupunta sa BTS. Anyway, may 4 months pa po para sa pag-asa Oy, 4 natin. months na. Yeah, go, go, go. Grabe no, when you put it that Grabe. way. Ang bilis. Oo. Bilis, di ba? Ang bilis. Last quarter na ng taon, ang paparating. Di ba? Kaya, make every day count, guys. Yes. Basta mga kada, mas importante, huwag susuko. At bagong buwan din to, kaya naman bagong chance para balikan ang mga goals na medyo naiwan noong July, di ba? Umpisahan na natin. May 4 na buwan pa. At huwag po kayong ma-pressure ha. Kahit paunti-unti lang naman, okay lang yan. Ang importante, hindi lang puro bukas na lang. Huwag ganun! Hindi Sino pwede ganon? yun. Ano, may ganun ba? Marami. Di ka ba guilty? Bukas lahat tayo ganyan. Kaya palitan natin yan sa ating mga pag-uugali. Tama. At dahil sumapit na nga po ang buwan ng Agosto, atin ang sinasalubong ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Kaya Ayun. abangan po ninyo ang mga salaysay at natatanging bahagi ng ating palatuntunan Aba. na magtatanghal sa kariktan at kayamanan ng ating wika, kaugalian at kalinangang Pilipino sa mga darating na araw. Naway iyong mabigyang linaw ang iyong mga nasambit na salita. Ngayon, may maintindihan ko ang aking pinagsasabi. Ang lalim! Pero ngayong umaga, hayaan niyo muna kami maghatid ng mga napapanahong balita, makabuluhang kwentuhan at mga segment na tiyak na magdadagdag saysay sa bagong ay, hindi saysay. Saya pala. Saysay at saya Tama. sa bagong buwan. Dito lang yan sa Kada Umaga! Diba? I like this one. Inedit ko eh. Chill. Yeah, okay lang.
Mas maganda nga, may saysay, di ba? Nagpapakamakata tayo ngayong araw na to. Kaya natin to, Try panindigan natin. natin. Oo. Ay, Bonang ayan wika. na. Gusto ko sana puro Tagalog or puro Filipino Hindi talaga may sumasabit na English Kahit without you even knowing it. Tama Yes. Natural Kaya mamaya na pag-uusapan natin yan. Pero eto muna. Kasi ang kababayan nating si Alex Ayala, pasok na po sa DC Open Finals matapos patalsikin si Naomi Osaka lang naman. Galing, grabe. Unti mo si Naomi Osaka napapapalakpak sa ganda ng ilan yung mga shots. Tinalo pa ng Galing, ating galing. tennis ace na si Alex Ayala ang 4-time Grand Slam champion at dating world number 1 na si Naomi Osaka sa score na 6-4, 6-2 sa semifinals ng Mubadala DC Open. At historic po ang panalong ito dahil pasok na si Alex sa kanyang kauna-unahang WTA 500 final at ito na rin po ang kanyang first tour level final sa hard court. Bago po si Osaka, pinabagsak din ni Ayala ang world number 10 na si Elina Svitolina sa score na 6-3, 6-4 sa quarterfinals. At sa championship match, makakaharap ni Alex ang world number 3 at top seed na si Jessica Pegula ng United States. Magiging rematch po ito ng kanilang nakaraang paghaharap sa Miami Open. Uy, feeling ko ang laki ng chance ni Alex Ayala. True! Nakakatuwa! Nakakakaba, Dati nakaka-excite. natalo siya dito kay Jessica Pegula di ba? Oo. O ngayon, Nung ito Miami na. Open nga daw. O, magkakaharap silang muli. Revenge! Go, Alex! We're rooting for you. Cheer ka namin. Revenge! Yes! It's ours, Alex! We can do this. We can do this. Bergie. Burning tayo! I-pray na lang natin siya dahil hindi natin siya mapapanood at masusuportahan personally. Ano yan? Yes. Yung next niya ba sa Miami? Hindi. Sa Miami Open Nandito mga nga tawag. siya sa ano, DC. sa DC. Yun, sa final. Yeah. Yung si Pegula, siya yung nakalaban niya dati sa Miami Open. Kasi I was gonna say, kung yung finals niya ay mapupunta rin sa Miami, Mama Dria, please watch it. Nandun si Mama Of Dri. course. Ito Magkano naman. kaya ticket? Tanong mo nga sa Tanungin kanya. ko si Mama Dri. Kasi mahilig siya sa ganyan Nag ka? Oo. Wala lang. Makikichismis Gusto sila ko rin kung malaman. magkano yung Sige na. ticket. Puno. Kasi ang mamahal ng ticket sa mga events. Grabe. Usually. Yung katatapos lang na World Cup. Whew! Mahal. Oo, totoo. Makinad na lang tayo sa mga streaming Yeah. platform. Tama. Ito na, TBH number 2 tayo. SB19, makasaysayan ang US takeover. Gumawa ng kasaysayan ng Kings of P-pop na SB19 sa pag-apak sa Lollapalooza bilang kauna-unahang homegrown Filipino act na nag-perform sa sikat na music event. Dito rin po nila unang ipinarinig ng live ang bagong single na Lawless. Uy, ayaw ng batas, walang batas. Wow. Pero bago pa ang Lollapalooza, sunod-sunod na ang milestones ng Mahalima sa Amerika. Naging featured artist sila sa sold-out Global Spin Live SB19 ng Grammy Museum sa Los Angeles. Special guests din sila sa laban ng Chicago White Sox at New York Yankees kung saan si Josh Cullen ang naghagis ng ceremonial first pitch habang tumutugtog ang hit song nilang Gento. Gento! Yeah. Gento! At habang todo perform ang SB19 sa Chicago, todo Galing suporta yan, oh. naman ang 18 That's dito po sa Pilipinas. Amazing yan. Libo-libong fans ang nagtipon sa Rizal Park Open Air Ayun. Auditorium Ayan! para sa libreng live simulcast watch party na inorganisa ng Department of Tourism. Yay! Grabe. Yun, yung nakikita I natin, was Lu. expecting Yeah, actually pinagpuyatan more. nila yun. Siguro dahil sa oras Kasi din. nga, oo, 1 a.m. Baka hindi sila pinayagan ng mga magulang nila. Oo. Pero ang dami pa rin pumunta. Dami pa rin pumunta, no? 18. Go SB19. Galing nyo. Congrats. Congrats! SB19. Ayan na. Ayan o, mas marami dyan. Ayan, kitang-kita mo sila. Oh. Buti hindi Nag-cheer ulan. talaga sila. True. Good job, SB19. At sa mga Nakisama 18. yung weather. Correct. At binuksan nila yung fountain para maging mas festive. Good job, SB19. Ito naman, moving on sa ating 30BH, Katrina Legado itinanghal po na Miss Supranational 2026. Congratulations.
kinoronahan. Ayan, sabi ko na nga ba, mabubulol. Kinoronahan po bilang Miss Supranational 2026 ang Pilipinas very own natin na Katrina Legado matapos mong ibabaw po sa 67 beauty queens mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Coronation Night sa Poland. Ang ganda-ganda ng smile na kasi talaga. At special ang panalo nito dahil ikalawang Pilipina na lang ang nag-uwi ng Miss Supranational crown. Kasi 13 years ago, si Mutia Datul, di ba? Yung nanalo before. Noong 2013 Oo, pa. noong 2013 pa. Agawekse na rin po si Katrina sa kanyang Rian Fernandez evening gown at Gumamela-inspired costume, national costume niya ni Mitch Viray. At sa huli, siya ang pinuntungan po ng bagong Fioletoa crown. Ayan na siya. Congrats! Congrats, Katrina. Isa na naman corona ng iwi para sa Pilipinas after 13 years. Wow. Grabe. Ayan, congratulations. Congrats! Siya naman ang naging guest nating dito sa Net25, si Katrina dati sa Quezon City. Talaga? Yes, she used to do that as a guest. Katrina Good Legado, job. bagang supranational. Yeah. Okay, mga kadas, mag-email or mag-message lang kayo sa lahat ng official social media accounts ng Net25. Kung may TVH po kayong gustong pag-usapan at kung ano mang gusto ninyong ipagawa sa Girl Kada, game naman kami dyan. Game na game kami dito. Message lang kayo. Wag na lang butiki. Hindi ko itatouch yung butiki. Hindi ka game doon. Oh, no, I don't like butiki. But anyway, mga kada, kung anong gusto niyo ipapagawa sa amin, tama yung sinabi ni Luan, mag-send na lang po kayo. At meron din kaming YouTube channel para hindi nyo naman kami ma-miss, di ba? Mag-subscribe na kayo, like and share, and of course, lahat ng mga gusto nyo makita, episode, short clips, kulitan, discussions, lahat yan ay available Mga sa YouTube. DIY stuff, Yeah. nandyan din. Para- di ba oo, pati tinuruan tayo na natin sila natututo. mag-bridal makeup. Ay, oo. Mag-ageisal makeup. Ageisal. Ano pa? Meron din tayo minsan mga tita series, which is the tea that we do. Correct. Para hindi kailangan gumastos ng malaki araw-araw, di ba? Tama. Mas marami ka pang ma-share sa bahay. Para how to contour your face. Tamang pag-contour. Diba? Bilang Pinay. Kasi syempre yung mga napapanood mo minsan imported eh. Iba Correct. naman Mas yung gusto ko din yung ginawa natin na yung Sudoku. Ay, oo. Sudoku sa ano? outfit, Ay, oo, yung flat outfit. leg. Gusto ko Ano yun. na nangyari dun sa plano natin gawin yan? Hindi pa natin na-try. Nakalimutan. Pero balikan niyo po yan mga kada. Kasi parang ilang outfits lang ang kailangan? 6? Parang, Parang nine. 9 Mag- outfits. 9 items. 9 items. And you can make 27 outfits. Parang, yeah. yun lang. kalimutan ko. Yun lang I naman. must remember. Tapos, eto na nga, yung pinag-uusapan natin kanina. Madalas natin naririnig, wait lang, pag tinawag tayo, Diana, wait lang. Wait lang. Wait lang po. Or Brooklyn, wait lang, mama. Or, ang tagal mo naman, I'm coming na. Oo, ganon. Normal na sa ating mga Pilipino ang sumagot ng ganyan, hindi ba? Pero napapansin ba natin na minsan, mas madali pa tayong mag-English kaysa humanap ng tamang salita sa Filipino? Totoo yun. Diba? Minsan pag kinukulang ako dito sa show, Nag-English. nagiging English bigla. Oo. Sa pagdami ng Taglish na salita sa atin or pagdami ng Taglish na salita at usage sa ating pang-araw-araw na usapan, nanganganib na nga ba mawala ang purong Filipino? O ito ba'y patunay lang na buhay at patuloy na umuunlad ang ating wika? Ang kasagutan sa pagbabalik ng Kada Umaga. Diyan na po kayo. Yung mga bata na nga lang. Reporting sa paaralan, interview sa trabaho, panliligaw gamit ang matatamis na salita, at iba pang ganaps na kinakailangan ng pagsasalita. Abay mahusay ang mga Pinoy riyan. Pero hindi purong wikang Filipino ang ginagamit. May halong ibang lengguwahe at slang.
Ito raw kasi ang uso at mas madaling maintindihan ngayong makabagong panahon. Dahil dyan, maraming Pinoy ang hindi pamilyar sa ilang salitang Filipino, kahulugan at tamang paggamit nito. Katulad na lang ng Naku, sasabihin pa naman nila yung difference ng nang, NG, at Inaabangan ko na nga eh. Ako din. Ano, may difference pala yung nang at saka nang na N-A-N-G. Oo, very specific ang usage ng dalawang yan, pero mabuti na lang at it's not up to us. Okay. We have Karen here. Dahil mga kada, maraming Pilipino talaga ang matataas sa pakikipagtalakayan. Pero halo-halo ang ginagamit na lengguwahe. At ang iba pa nga, halos hindi pamilyar sa ilang salitang Pilipino. At kahulugan nito. Bakit nga ba nangyayari ito? Mga Pilipino tayo. Dapat ba itong ikabahala? I think so. Yan ang mahalagang pag-uusapan natin ngayong buwan ng wika. Kasama si Professor Karen Fajardo. Good morning, Prof! Ay, magandang umaga, Prof! Magandang umaga. Yung prof din English, magandang umaga, guro. Magandang umaga. Wala naman sabi ng guro sa tipid. Kaya nga. Sa Ano ba? Sisimula- Ginang or binibini? Binibini. Single binibini. Oh, ganon. Magandang araw po, binibining Karen. Magandang umaga po. Magandang umaga. Alam mo sa school ng anak ko, ganyan sila, magandang umaga. Pero hanggang doon na lang ka. Pagkatapos ng magandang umaga, English na ulit. Ano nangyari? Kasi nga naman, di ba, napapansin mo, more and more, o katulad ko, lalo na yung mga kabataan, hindi na talaga nag-Filipino, hindi na nagtatagalog. Sa dami ng dialect din kasi dito sa Pinas. Dahil watak-watak tayo, isang katerba tayong islands, iba-iba ang mga... Iba-iba ang salita. Lengguwahe rin. Iba-ibang salita. Oo. Pero, napapansin ko na kahit ganun, panay English pa rin ang ginagamit. Di ba? Ito ba, di ba nakakabahala yun, Karen? Bilang ikaw yun ang tinuturo mo, Filipino, di ba ang kahalagahan nito? Sa totoo lang po, yung sistemang gano'n na marami yung gumagamit ng English sa mga bata, medyo nakakabahala din po yan. Pero, kung titingnan natin, ang English po kasi ay wika din ng Pilipinas. Nakalagay po yan sa saligang batas, sa ating constitution, na opisyal na wika ang Filipino at Ingles. Kaya hindi rin natin maiaalis na talagang ginagamit talaga sa kahit saan, bukod sa Filipino at sa iba pang mga wika, yung English. Kaya naisasabay din siya dun sa paggamit. Okay. That's good to know. kasi parang katanggap-tanggap na, Medyo, na oo, pala diba? yung pagtataglish ng mga tao, yung pag-incorporate ng English sa Filipino language natin. Pero, kamusta naman yung mga ibang isinasaksak din natin sa ating, as part of our wika? Katulad ng mga acronyms, yung mga shortcuts. Dahil babad na babad tayo sa social media, nakakatanggap din tayo or natututunan din natin gamitin yung mga social media slangs. Yung mga terms Oo, nila. katulad ng LOL. Na dapat Yung mga bago. tinatype lang, pero ngayon sinasabi na rin, LOL. Or yung dead ma. Di ba? Oo, Dead or ma. ang mga Slay. mga Gen Z na slang, mga terms na 6-7! na mga na mga char, yung mga ganon. Yung mga ganon ba, ay kasama na rin sa wika natin, Karen, kung tutuusin. Opo, yung po mga nabanggit nyo, yung mga paggamit ng mga acronym tulad ng LOL o kaya yung mga pagbabaligtad ng salita, OMSIM, ETNEB, ganyan. Sila po ay kasama dun sa tinatawag nating variety ng wika. Ano po? Kasi sa ngayon, hindi na tayo tumitingin sa wika na may mababa, may mataas. Lahat ng wika, lahat ng language na ginagamit natin, pantay-pantayan. So meron siyang variety na maaaring gamitin natin sa formal na pakikipag-usap o kaya naman yung ginagamit natin sa informal na pakikipag-usap tulad ng mga pagdadaglat o yung pag-acronym natin. 'Di ba? Ginagamit siya na itinuturing siyang kasama dun sa mga variety. So hindi mali?
Hindi naman po siya mali. Depende po sa konteksto ng komunikasyon na paggamit. I see. So kung ito po ay akademikong komunikasyon, yung pagsulat ng mga thesis, o kaya pagsulat ng mga akademikong papel sa paaralan, usually po talaga ay nandun tayo sa formal. Pero kung ito po yung conversational, pwede naman pong gamitin talaga kasi bahagi na po siya ng ating wika bahagi na siya. Kumbaga, yun yung tinatawag nating sociolect wika na ginagamit ng particular na grupo ng mga tao na kalimitan, doon sila nagkakaintindihan, kaya tinatanggap na. O kasi sabi nga nila, di ba, parang dati ang English ay ang universal language. So parang lahat ng iba't ibang klaseng lengguwahe, kahit sa ibang bansa, parang kaakibat ng bawat lengguwahe, yung English na salita. Totoo ba na mas madali raw maintindihan kapag ka Taglish yung ginagamit na wika? Siguro po depende sa gumagamit. Yung Taglish po kasi sa ngayon, hindi na siya yung basta code mixing lang, na pinagsasama lang natin yung Tagalog at English. Bahagi na siya nung komunikasyon. So, particular na may mga pag-aaral na sinasabing yung Taglish, ginagamit siya sa middle class o yung mga upper class na bahagi ng lipunan. Then, yung mga pangkaraniwan, di ba, yung nasa majority ng public natin, syempre, yun yung mas medyo puro yung ginagamit na wika. Pero kung titingnan natin yung pagiging puro kasi ng wika, wala naman kasing purong wika, lalo kung Filipino yung pag-uusapan. Dahil ang Filipino ay konteksto ng pinagsama-samang wika ng buong Pilipinas. Yun. So, kasama na dyan yung, Ang daming iba't ibang dialekto. yung mga Gen Z, nakapaloob na dyan, yung mga English words na ginagamit na natin sa araw-araw, di ba? So, that encompasses that entire Filipino umbrella, no? Pero ang problema siguro, Karen, is the fact na nakakabahala yung fact na dahil sa AI, dahil hindi na nagsusulat by hand, dahil may autocorrect, dahil may voice message. Ayaw nga. Parang nakakalimutan na natin yung rules of grammar, yung mga spelling. Sa Tagalog. Sa Tagalog. Oo. lang. In Filipino. Yeah. Correct. Diba? Yun yung nakakabahala na siguro dahil samot-sari na kasing ginagamit na salita, hindi mo na alam yung grammatical, yung rules of grammar when it comes to that, no? Sa paaralan naman po, talagang tinuturo pa rin namin yung simpleng paggamit ng nang na NANG, sa nang na NG, 'di ba? Yung pagpapalitan ng D at R sa pangungusap. Talagang itinatama pa rin namin sa mga bata yan. Kumbaga, sabi ko nga sa mga estudyante ko, pag nasanay kayo na itinatama niyo yung grammar, kahit sa pagsasalita lang, mapapabalik ka, mapapabigkas ka ulit. Totoo yan. 'Di ba? Yung halimbawa, sinabi mong pupunta lang ako dito, uulitin mo 'yan, pupunta lang ako rito. Kasi alam mong may mali doon sa ginamit mo. At Pupunta lang ako rito. Dapat R. opo. Kasi nga po yung Ako, nagtinginan. Dahil Hindi ba bawal pareho ang lang ending. yung kasunod? O alam nyo na, pag bawal ang ending, Kumbaga, gawin yung rito, yung dito. kultura po kasi natin mga Pilipino, sa English lang tayo na Akala ko ba namamansin tanggenyo ng lang ano gumagawa ng nun grammar. Masyado tayong masyado tayong English-centric pagdating sa grammar na kailangan perfect ang English natin. Na hindi natin napapansin na kahit yung conversational Filipino natin ay kailangan din nating itama. Yung grammar, yes. Oo. Hindi ko yan magagawa. Na ang hirap. Na ang Di hirap. pa rin pag-aralan. Huwag ka mag-alala kasi yung mga totoong Pinoy din naman, hirap Hindi na hirap rin. din dyan. Pero, bakit nga ba parang yung younger generation, hindi na nagfi-Filipino masyado? Pag Actually- napupunta ka ng mall, lahat ng mga bata, Inglesero. At ngayon, dagdag pa ako. Kanina sabi naman ni Mom na parang dahil sa social class, hindi na ngayon. Kasi yung mga bagets, sobrang liit, syempre may access na sila sa social media. And what they're watching is in English. So sometimes I meet people who are not in a social class that are, parang di comfortable, kumbaga, poor social class
or lower, Pero Inglesero English na pa rin rin. yung bagets. Kasi parang pag nag-umpisa sila ng schooling, English na agad yung kausap sa kanila ng mga teacher. At least here, sa Manila. No? Siguro, yun po kasing ganoon. Hindi ba na- ginawa nilang medium of instruction yung hindi ko na nga alam eh. Ano na ba talaga? Dati English. Tapos ginawa nilang Filipino. Tapos ngayon sa ano? binabalik nila sa ano? English? Sa Filipino. Hindi po. Sa ngayon po kasi yung education system natin, ang focus natin ay yung bilingual education. Paggamit ng Filipino at English. Dati po kasi dun sa lumang K-12 curriculum, MTB, MLE plus Filipino at English. So yung mother tongue based multilingual Yes, education, yung bata na mula kinder hanggang grade 3, usually ang ginagamit tongue. talaga yung mother tongue. So tapos, pagdating nila ng grade 4 hanggang high school, talagang bilingual na yung education. Pero ngayon, nagkaroon siya ng pagbabago na mula sa pagkabata, talagang bilingual na. Yung mother tongue ay isinasama na lamang na bahagi din ng pagtuturo, pero mas nakafocus na yung curriculum sa bilingual. So meron ba tayong threat na mawala yung mga mother tongue dahil hindi na sila pinapahalagahan masyado sa paaralan? Sa ngayon po, meron. Yun po yung patuluyang ipinaglalaban ng mga Filipinong guro at saka mga tagapagsulong ng Filipino na ibalik yung mother tongue sa curriculum, gamitin ulit. Kasi yun talaga yung isa sa nagiging issue. Lalo na sa ngayon, kahit yung Filipino ay kulang na yung panahon para maituro. Halimbawa po, Hindi sapat yung isang subject lamang, no? actually, hindi lang yung isang subject. Halimbawa, sa senior high school ngayon, yung basic or yung core subject na Filipino, pag minsan 2 oras na lang. Tapos sa college, may threat na naalisin siya sa general education. Ay, grabe. So, Sana talagang ipinaglalaban siya sa ngayon na sana manatili naman. Oo, kaya nga hanggang ngayon we celebrate Buwan ng Wika. Kasi itinuturo natin sa mga bata pa lamang, 'di ba, yung kahalagahan ng Filipino, ng Tagalog, yung kultura natin, 'di ba? Itinuturo natin lahat sa kanila. Yung ultimo mga pagkaing Pilipino. Hindi kasi, meron kasing parang I think the danger is hindi mo masyadong ma-express, hindi mo ma-express ng tama yung ilang feelings or ilang thoughts nang hindi mo ginagamit yung wikang Tagalog. Filipino. I agree on Ibang-iba that. yung Kahit dating. hindi ako Filipino, kulang yung feeling sa English. Diba? Kulang talaga sa pag-explain. Katulad ng It is. It's so direct. ang favorite ni Diretsahan. Amigang example, yung tampo. For example, yes. Wala kang sapat na English word na directly Really Tampo. explains tampo. It can even translate, but it's not even the actuality of what tampo is. Baka may Iba ibang po word kasi yun. yung, Di ba po? yung kahit kultura yung po kasi utang na loob di ba? It's not kilig. Kaya nila rin yung kilig Even as a kilig, new word sa dictionary ng Gigil. lahat. Gigil pala, oo. Gigil Ang and dami. kilig, di ba? Opo. Hindi ko rin alam. May isa, Opo. Yung po dinagdagan kasing nila. tampo, kilig, gigil, bahagi ng kulturang Pilipino yun eh. Oo nga Kumbaga, tayo lang mga Pinoy ang ibang mag-express nun. So kaya nahihirapan yung ibang mga wika na i-translate siya. So talagang pag sinabi mong tampo, ay ibang magtampo ang Pilipino. Diba? Oo, Yan. totoo yan. So ano kaya magagandang hakbang kung hindi natin, kung sa tingin natin kulang na kulang ang inilalaan na oras sa paaralan, sa pagtuturo ng Filipino. Ako ginagawa ko sa bahay namin, yung mga yayas, bawal mag-English. Kasi minsan nagpa-practice sila sa mga anak. Alam mo, tinry namin yan. Hindi na Baliktad yung ending eh. Ano? Sila Gumaling ate yung, sila? Oo. Sila ate yung natuto. Sila ang nag-English. Sila yung Bawal! English. Salary deduction pag nag-English. Kasi ganun yung ginagawa namin para wag niyong kakausapin ng English yung mga yan at huwag Tagalogin kayong yun. sunod sa kanila pag hindi sila nag-Filipino. Tama. Yung bunso ko ang galing mag-Filipino. Yung, Si Bru? Oo. Magaling? Yung panganay hindi masyado. Sis ka hindi. Oo. So Sobrang ang ginagawa bangit. ko, ako rin tinatagalog ko sila.
Tama naman. Oo. Pero you know, there's an advantage also because like when I go back to my country, people can't speak English. So it's for me when I first came to the Philippines, it was so refreshing to me na parang wow, they have their own language and it does sound a little bit Spanish and I'm amazed with it because we don't speak Spanish, we speak Portuguese pero may similarities. So sabi ko, and then they have their own language and dialects, but everyone can speak English. That's amazing. That's a really big advantage that you guys have. Other countries, people cannot speak English. Maniwala kayo sa akin, ang galing nyo mag-English. Kaya na, nahihiya kayo. dapat huwag natin kalimutan yung sariling wika. Sariling natin. atin. Kaya, Karen, any tips for para sa ating mga kada, katulad niyan, simulan sa bahay? Siguro po, syempre, yung wika po kasi, siya ay kakabit na ng kultura. Yes. Ang wika ang salalayan ng kultura, ang wika at kultura ang buhay ng ating lipunan. So, para maging ay umiral ang wika sa ating lipunan ito, syempre, unang-una, umpisahan natin sa bahay. Diba? Sadya naman po na ang unang wika ng bata ay matututunan sa bahay. So, nakadepende po talaga sa magulang kung ano yung unang wika na ituturo natin sa bata. May choice ang magulang kung anong unang wika. Kung tuturuan ba niya na mag-English muna yung bata o tuturuan niyang mag-Filipino o gumamit ng ibang mga wika o dialekto. No. Kasunod, syempre, sabi nga dun sa ating batas, patuloy na linangin at pagyamanin. Diba? Linangin at pagyamanin. Ang Agosto ay buwan ng wika, pero hindi lamang dapat natin ipinagdiriwang ang wika tuwing Agosto. Dapat ipinagdiriwang natin siya araw-araw. Ginagawa natin ang pagkakataon na magamit natin ang wika. Kung sa maghapon ang trabaho mo o ang ginagawa mo ay gumagamit ng ibang wika, maaari namang may mga pagkakataon na gamitin mo rin siya. Kumbaga, sa paaralan, hindi pwedeng ang wika ay para lamang sa oras ng recess o ng lunch break. Diba? O kaya naman yung ginagawa ng iba na may mga English speaking zone, yun yung isa sa mga sana ay hindi panatilihin. Or kung mayroong English speaking zone, sana ang mga paaralan maglagay din ng Filipino-only zone. Diba? Pang tapat dun sa English speaking. Sa ngayon, sa PNU, sa aking paaralang pinapasukan, kaugnay ng aking programa sa doktorado, talagang isa po sa aming mga tinitingnan ay yung mga issue na yan. At kung paano maa-address ang mga issue tungkol sa wika, paano mas matuturuan ng mga mag-aaral ng wika. At syempre, mapayabong ito kasabay ng iba pang mga umiiral na wika. Hindi pa naman ang wika pa naman kailangan gamitin. Para para ito Hindi talaga mawala. hindi mawala, 'di ba? Kasi nag-aaral din ako mag-Italian, Karen, pero hindi ako matututo talaga, wala akong kausap eh. Kung wala kang kausap, walay na yan. Kailangan may practice pa rin talaga. Yes. No? Oo. Yung Portuguese ko nawala. Wala na. Promise. Mas Filipino na Mas yung Filipino ginagamit na. niya. Oo. Kaya, naku, mga parents, kung gusto natin ang ating mga anak talaga ay hindi makalimutan ng sarili nating wika, it starts with us. Yeah. Nag-umpisa ito sa atin. Yan. Kaya gamitin nyo na sa bahay para hindi na rin sila mahirapan sa school. Kasi anong nangyayari, lang siya paraan lang siya, ang concern lang natin, para pumasa ka sa Pilipino. Oo, no, minsan. Oo, not knowing the more important reason na dahil ito'y pinaglaban ng mga bayani natin, ito'y naka-connect sa ating kultura, sa history, 'di ba? Kaya maraming salamat, Professor Karen Fajardo. Nakikiisa kami sa sa yung mga objectives. Yes. Akala ko, iniisip mo na yung Tagalog. Wala. Naubusan na ulit. Karen, meron ka bang social media kung saan makikita itong mga
itong ano mo, itong advocacy Oo, mo. baka sakaling nagbabahagi ka ng mga Opo, pagtuturo. yung pong personal account ko, ano po, Kay Fajardo, yun po yung ginagamit ko din bilang aking lunsaran. Dati po kasi may page ko pero tinanggal ko muna. Siyempre, pwede nyo rin pong tingnan, siyempre yung aming pahina ng samahan, samahan ng mga mag-aaral graduado sa pagtuturo sa Filipino. So, lalong-lalo na sa mga guro sa buong Pilipinas. May mga inilulunsad po kami doon ng mga free na webinar, mga pagsasanay, lalo na para sa mga guro na nagnanais pa rin na payabungin at pagyamanin ang wikang Filipino. Bahagi po ito ng kultura natin at syempre, mas maganda pa rin na hindi lamang mahal natin ang Pilipinas, identidad natin ang pagiging Filipino. Kaya isulong natin ang wikang Filipino. Saan ba to? Kamakailan lamang meron ako napanood na movie. Saan nga ba yun? Parang merong lolang Pinoy. Oh. Nagsasalita sila ng Filipino dito sa Hollywood movie na ito. Ang galing. Si Spider-Man. Yes. Sa Spider-Man. Correct. Si Ned. Kasi, Si Ned kasi Pinoy. Yes. Tapos nagpunta sila sa bahay ni Ned na Pinoy. Nandun si Tom, si Spider-Man. Si Spider-Man, sabi niya, sabihin mo nga sa kaibigan mo, linisin yung agyo dyan. Ang galing. I wanna watch now. No, I wanna watch this because of that. You watch na? Di ba? Maging proud tayo. Tayo True. mga nandito sa Pilipinas. Buti pa yung mga nandun sa ibang bansa. Yes. Di ba? Makakapasok ka sa isang household na halimbawa sa US, kung saan nag-iilokano ang mga tao. Tama. Yeah. Di ba? Galing. Dapat hindi rin natin makalimutan dito. Kaya mga kada, thank you Karen. Habang lumilipas po ang panahon, natural lamang na marami ang nagbabago. Hindi masamang haluan ng ibang lengguwahe ang wikang Filipino, basta't ginagamit naman ito sa tama at isang paraan para magkaunawaan. At laging tandaan, ang wikang Filipino ay simbolo ng ating pagka-Pilipino, kaya hindi po dapat mawala at deadmahin. Ayan o. Taglish yan. Eto pa ang hindi nyo ba dapat deadmahin, ang kabaitang ipinakikita sa inyo ng isang tao. Minsan ba, nag-iisip kayo, totoo bang mabait talaga to? O baka naman may gusto lang sa akin? Too good to be true, parang gano'n, no? Or may hihilingin na iba? Or may gusto, may agenda. Oo, yan ang ating pag-uusapan mamaya. Kasama po si Coach Tofi De Jesus. Ay, hear me out. Sa pagbabalik po yan ng kada umaga, dyan na po kayo. Seeing through the moon. Taong mabait para sa akin ay ito yung taong nalalapitan, hindi na humihingi ng kapalit sa anumang tulong at hindi rin nag-expect ng kapalit sa mga bagay na binibigay o ipinamamahagi niya sa ibang tao. Ang taong mabait para sa akin ay kayang tumulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Ang taong mabait para sa akin ay matulungin sa kapwa at maaasahan. Tama naman. At sa mundo na tila punong-puno ng puot at galit, madalas pa nating maririnig ang paalala na, be kind, please be kind. Pero paano kung ang kabaitan na pinapakita sa'yo ay hindi pala totoo? Paano kung ito ay ginagamit bilang paraan para maimpluwensyahan po at makontrol at manipula ng ibang tao? Naku, lagot. Para tulungan mo lang tayo maunawaan at makaiwas sa mga ganitong tao at sitwasyon. Makakasama po natin ngayon ang isang napakasuki nating dito na si Coach Tofi De Jesus. Welcome to the show. Hello, magandang umaga. Salamat sa pag-imbita sa akin ngayong araw. Ayan, Magandang umaga! Magandang umaga, Ginoo. Ayan, siguradong mabait yan, Ginoo. Correct. Paano yung coach sa Tagalog? Wala.
coach, more of guro. Parang gano'n. Parang Yun ang guro din pinakamalapit. siya, eh. Magandang oo. umaga, guro. Ang weird. Wala, Ginoo. Basta Ginoo Ginoo na Ginoo. lang. Oh. Oh, ito na. Pag-usapan muna natin, girls. Itong pagiging mabait. Ano sa tingin niyo? Ganyan ba kayo kasuspetsosa? Kasuspetsosa? Oo. Minsan kasi, di ba, may tinatawag tayo na, ay, too good to be true. May ganon. Di ba? May tamang Parang may hinala. tamang hinala. May ka tamang sa isang hinala. tao na parang, totoo ba to? Bakit naman ganyan? Kasi ako Parang mga face value akong tao eh. Kapag maganda yung ipinakita sa'yo, tatanggapin ko na lang. Pero Yeah. kung manipulasyon pala ito, mahirap ako manipula. Oo. Dapat It takes ganun. more than that. Yeah, it's not just the bait. Feeling ko parang there are people na parang yun nga, may agenda sila, pero Yes. hindi mo alam. Correct. 'Di ba? So parang you have, yun nga, pag too good to be true, parang Alam kailangan... mo na may agenda Something is not agad-agad. right. Something is not right. Oo. And then... Katulad ng halimbawa, inimbita ka para mag-dinner ng isang taong hindi mo naman kilala. Titignan mo Parang ba iba yun wait lang. Oo, titignan mo, walang motibo tong taon to. Parang, syempre, may tamang hinala na ako doon. Kasi Correct. parang, bakit mo Maybe minot? not. Ako naman, kapag mabait sa akin, pero hindi mabait sa iba, or parang madalas ko makikita, halimbawa, mabait, pero meron ding hindi kabaitan sa kanya Sa'yo na lang. pinapakita, pero hindi diretso sa akin, doon pa lang, okay, this person's not 100% nice. Maybe they're just nice to me because maybe they ka-vibes something. tayo or something. Pero hindi pala completely nice. Kasi nga, the person is not showing it to everyone. Or hindi yan yung essence niya. Parang ganon. Okay. Doon ako binibase. Yung parang pag nakita ko, ay, maldita pala dito sa ayaw nga. Pero Never kailangan mind, natin that's the tandaan na personality. wala naman perpektong tao. Totoo. Lahat talagang I may agree. maldita, lahat talagang may nice. Totoo, Mama Pia. Diba? So, ikaw, Lu. Alam mo, may na-experience ako na isang taong ganyan na naging kaibigan ko siya. Tapos parang nung nagkakaroon ng parang di pagkakaunawaan sa barkadahan, no, parang so syempre usap-usap, parang nung nasa kanya na yung table, nung turn na niya magsalita, parang ang bait-bait ko sa inyo, parang ang bait-bait ko sa inyo, Ayan tapos na. ako pa yung sisisihin Ayan. mo. Parang Ayan sa tingin niyo ba yan. kaya kong Yan ang gawin yun? mahirap. Ayan yung mahirap. Pero yung totoo, siya talaga Meron yung may yun. kasalanan. Yun nga. Yung gano'n, di May ba? mga So, ganon. Yeah. bakit gano'n? O sige, ganito muna ha. Eto Kaya gusto ko itong palabas na to. Luan, Ang this galing is yung you. magtanong. We need your help. Okay. Parang Jaworski lang yan eh. Oh, this is you, Pass the Luan. ball. Una sa lahat, we need to understand na lahat tayo bilang tao ay mayroong pangangailangan. Okay? Isa sa mga pangangailangan na yon is to be socially accepted or katanggap-tanggap sa mga taong nakapaligid sa'yo. Okay. Dahil dito, maaaring magbago ang iyong pag-uugali, pakikitungo o paraan ng pakikisama sa bawat taong sinasamahan mo. Iba-ibang level yan. Parang ganito, kung kunyari sa isang empleyado ng kumpanya, iba ang respetong pwede mong ibigay kasi boss siya, iba ang respetong ibibigay mo kasi janitor siya. Minsan may ganun distinction. So kung kunyari, sabi mo kanina, bakit mayroong inconsistencies? Minsan pag ako ang kausap niya, mabait siya sa akin. Pero pag ibang taong kausap niya, maldita siya doon. Kasi ang punto mo na doon, ano yung bawat level ng acceptance na meron sa tao. Kung kunyari, artista ka gusto ko friends tayo. Kaya mabait ako sa'yo. Eh ikaw, purita ka, hindi kita gusto. Hindi ko kailangan ma-associate sa'yo. Hindi kita kailangan pakisamahan. I know people that are like Meron that. ganun. Kasi kumbaga nga, ang nangyayari, hindi yun ang tunay na kabaitan kasi kinakategorize mo ang bawat tao. So, bawat tao, bawat panibagong paraan ng pag-accept sa'yo, tinitingnan mo, importante ba to? Hindi. Kailangan ko ba siya? Hindi. Kaya doon mo makikita yung inconsistencies. So yan yung pumapasok yung pagmanipula. Oo. Yung tunay na mabait na tao na maituturing natin, yan yung taong hindi tumitingin sa estado, hindi tumitingin sa kanyang pangangailangan, hindi tumitingin sa kung anong makukuha niya mula sa iba. So, kumbaga siya, may consistency.
Kay boss, kay janitor, babatiin niya yan ng umaga. Kaya yan, mahirap o mayaman, marunong o hindi, iisa ang trato niya. Pantay. Pantay. Oo. Now, yung sa manipulative, mas malala yun. Kasi sigurado yun, pag sinabi mong manipulative, meron kasi akong kailangan sa'yo. So may parang, may thought na siya behind May her agenda na. ugali. Oo. Iba yung intention niya sa Correct. pagiging mabait. May ulterior Isn't motive that na. so, di ba parang, that's so tiring? Paano mo malalaman yun? Oo, malalaman ba yun? Hindi yun obvious right Correct. away. Hindi talaga. Correct, Mama P, Actually, I sa agree. social psych, meron tayong tinatawag na foot in the door technique. Okay. Foot in the door. Sa foot in the door technique, ibig sabihin, muna. correct. Meron muna yan mga hihingin na napakaliliit na bagay para lang munang matest kung meron kang pagtitiwala sa kanya. Yung parang ito, sabi ko, amiga, I forgot my wallet, pwede bang pairam muna ng 100? May bayad kasi yung parking nyo sa babae. I know Ganon. somebody that does that. Oh. And then, Ang dami ko na-diagnose dito. Ikaw talaga? Tofi. binigyan mo ako, di ba? Ano ba yan? Oh. Tapos, gagawin ko, babayaran ko kagad yung 100 na yun. Para makuha mo yung tiwala. Correct. Oh. Oh my. So, kumbaga ngayon, may established connection na tayo. Pinahiram mo ko, ang bait mong kaibigan, binayaran ko kagad, may tiwala ka na kaya kong magbayad. The next time around, amiga, enrollment ng aking anak, baka pwedeng makairam ng 50,000. Oh. So, ikaw naman sabi mo, dati, binigyan ko siya, okay siya. Bigay ko uli ngayon. Palaki na ng palaki. Hanggang sa katapos-tapusan, napapansin mo na parang yung level of commitment, lasa yun na. Kumbaga parang ikaw ang laging nagbibigay at maaaring wala nang bumabalik. So ganun lang din sa mga, minsan hindi pera, minsan may ganito naman. Friendship, magaling ka sa art, di ba? Pa-drawing naman ito. So, drawing ka naman. Nanguuto pa eh. Di ba? Oo nga. Kasi kailangan nilang makita mo, kailangan mo na nilang makuha yung kiliti ninyo eh. So they will then look at your vulnerability. That's so true. No? Minsan meron ganito naman, yung sa mga manliligaw, kunyari may daddy issues. Daddy issues? Ang Babanatan. dami ko na-diagnose. Ikaw din ba? Kayo din ba? Ang dami ko naiisip ng parang mga feeling ko nagaganyan sa lang. atin. Atofi. May tamang hinala. Parang ano lang, di ba tinuturuan din tayo not to judge? Correct. So, parang How do you differentiate? in my book, parang kailangan lang meron kang boundaries as Correct. a person. Definitely. Hindi ka magpapalamang, pero tutulong ka. But here's the Nang problem. walang hinahanap na kapalit. But here's the problem. They are very good in letting you keep them on track sa buhay mo. Kumbaga parang Paano? nakukuha lagi nila yung kumpiyansa mo. Kasi nga, they're Kahit they sabihin mo are may good. boundaries ka. I am better. You should. You should. In all fairness. Kasi wala namang hindi naman lalabas yung pera mo kung hindi mo ilalabas. Correct. Pero ito yun. Di ba, kunyari, ito yan, iba-iba ang tao. Merong logical, kagaya mo, na tipong para sa'yo talagang, does this make sense? If it's not, then I won't. Oo. Okay. Pero ang gagawin nila ngayon, they will use a logical way to get to you. Paano? What's the logical? So for example, Mama P, this is not utang. This is investment. Ay, hindi ako makikinig dyan. Di ba? Grabe naman yan. Pwede yun kasi... Pagdating sa mga investment, kaya hindi mo. na kasi yan kabutihan. Kailangan mo talaga pairali ng Utang. utang mo. Totoo yun. Hindi ka Totoo pwede yun. maging emotional dyan. Totoo yun. So, syempre, papaniwalaan mo lang yung talagang pinagkakatiwalaan mo, asawa mo, or... Pamilya. Oo, pamilya. Actually, always. hindi na rin. Hindi na rin. Totoo yun. Pero Hindi ito kasi naman ang punto doon. Oo. Sa ganyang bagay, meron talaga kasi mga tao na sa totoo lang may psychological na sakit patungo sa ganyan. In fact, merong libro, ang pangalan ng libro ay Surrounded by Psychopaths. Ang author ay si hindi siya doktor businessman siya, si Thomas Erickson. He's an expert in human resource for the last 30 years. And doon niya ngayon pinakita na minsan meron talagang extreme na tao na tipong talagang may sakit na, talagang very manipulative, talagang lalamangan ka hanggang sa kaya. At saka siguro, Tofi, merong problema tayo kapag ina-assign natin yung value natin sa parang Approval ng iba. approval ng iba. Kung kaya't labas tayo ng labas, Siyempre. tulong tayo ng tulong. Kasi sa ating paniniwala, dito lang tayo napupunan. Correct. Kumbaga yun ang sense of acceptance mo eh. Yes, kailangan talaga tayong manalangin, mag-pray. Our value is not
dependent the on outside. our actions. Pero ito yan, that is a very Well, ideal actions, setting. yes. But born out of love for God, di ba? Very ideal yan. On a realistic note, lahat kasi tayo gusto natin maging tanggap ng kapwa. Parang ganito. Sa bata pa lang di ba? May nakitang naglalaro. Anong gagawin ng anak mo? Pwedeng pasali, dun pa lang. The mere fact na gusto mong sumali, ibig sabihin, nakikita mo yung natural essence na gusto kong makasama Magbelong. Oo. Ngayon, habang tumatanda tayo, nag-iiba yung muka, pero yung prinsipyo underneath it, it's still the same. We want to be accepted. So, minsan may ganung pagkakataon. Okay? Na tipong, wala gusto mo na tipong, ay, kailangan ako maganda ang dating ko dito sa taong to. So, may mga ganung bagay yan. Siguro, there's nothing wrong with that as long as you don't bend over backwards, as long as hindi mo naman kinukompromiso ang safety and Definitely. security mo. And also of the other people around. Parang eto na nga, 'di ba sinasabi nila, tumulong ka na halimbawa, gusto mong tulungan na isang tao with some financial issue. Wag mo nang asahan. Na mabayaran ka yan. Isulat mo sa tubig. Oo, parang ganon. Totoo yun. Which is ganito naman Tumulong yan sa yun. abot ng iyong makakaya. Which is why kung tutulong ka, kung talagang ang term mo is tulong, not to get something out of the person. Kung talagang tutulong ka, una sa lahat, ilagay mo sa sarili mo na ang tulong talaga walang babalik dyan. Kasi ito na lang yun yung taong nangangailangan na yun, hindi na nga siya makasurvive on his own. Kaya nga kailangan mong tulungan. Now, Si God na lang babalik sa may atin ganun. ng Totoo naman yun. tenfold. May totoo Totoo naman yun. yan. Totoo yan. Diba? Pero, Dovi, ano kayang tulong ang maibibigay natin sa mga kada nating, yun na nga, parang... Na ganon sila. It's Nabiktima na. Oo, yung parang never ending talaga dahil dito Okay. na naka-assign yung self-worth nila na sobra-sobra na yung People Pagbibigay. pleasing. yung pagkukompromiso nila sa sarili. Okay, ganito muna yan. Una, kung kunyari may mga tao kang tinutulungan, ang tanungin mo sa sarili mo, sino doon sa mga taong yun ang talagang meron man lang na gratitude? Not necessarily pagbabalik, pero gratitude sa ginagawa mo. Yung tipong nagsasabi na alam mo, hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa tulong mo, malaking pasalamat talaga. May kita mo naman kung sino yung Yes, genuine na you can ganun see pag- Meron ibang tao, pagkatulong mo, whoops, wala na. Umalis na bigla sa buhay mo. Kasi nakuha na nila yung kailangan nila Paano yung bumabalik kasi kailangan pa nila Kailangan pa rin Ito ngayon, dito naman papasok yon. Yan ang mahirap. Doon na yung papasok yung sinasabi natin Naging na ano na dependent. Naging payslip na Oo. Alam mo yun? Parang Ginawa kang ATM. nasa payroll ko. Seasonal siya May season yan. Dito ngayon papasok yung sinasabi nating feed the man, okay? You feed him today, then he eats for the day. But if you teach him how to fish, Yep. di ba? He lives for the rest of his life. So ang punto ngayon, kung nakikita mo na habitual na tipong every 2 weeks nangungutang sa'yo, dito mo ngayon sabihin, teka muna, alam mo may cycle ka. Huwag kang magalakasan mo loob mo, may cycle ka. Ang punto dito, we need to break that. Kasi hindi po pwede na paikot-ikot kayo lang sa cycle na yan. Now, minsan arrogante yan. Sasabihin sa'yo, ikaw naman, Grabe ka naman, you don't share your blessings. Oo, di ba? Sabihin mo ganito, lalong talagang nagsishare ako sa'yo ng mas maayos kasi ang gusto kong mangyari is makatayo ka sa sarili mo. Paano kung may karamdaman? Paano Emotional. kung may katandaan na? May konting, parang minsan may Ito ngayon. konting condition sa katawan, baka mamaya, poop! Di ba? O, di ka Chugi, talaga nyo. ay, Merong may mga ganyang characteristics. The next thing that you will do now is to go to the secondary people surrounding that person. Naku po. So, kunyari, may sakit, turuan mo yung anak, turuan mo yung kapatid, yung taong pwedeng may magawa. Kasi totoo nga naman, yung tipong may cancer, mangungutang sa'yo, sabihin mo magtrabaho ka, may sakit nga siya, hindi Correct. pwede. So you now tell, uy, ang mami ninyo may sakit, ano muna ba ang ginagawa ninyo? Take note, hindi tayo nanguhusga. Kasi pag nanghusga tayo, sinabi nyo kagad, tamad kasi kayo. Hindi naman gano'n Di ba? Yun ang judgment. So, Actually. daanin sa tanong, ano muna ba ang ginagawa ninyo? Pag sinabi, tita, ito ginagawa namin sige, willing ba kayo na subukan natin bagong diskarte? So, kumbaga, ganito yan sa pagtulong, hindi kailangan laging yung end product ang ibigay mo sa kanila.
Tama. pwedeng ang ibigay mo yung kakayahan para sila mismo umabot sa puntong makakatayo sila Parang sa yung sarili steps nilang paa. para Oo. guidance. Correct. Baka hindi lang nila nakikita yun eh. May sakit, o di ituro mo sa malasakit sa DOH, ituro mo sa yakap. O yung mga ganong programa So, na Sir pwedeng Tofi, anuhin. may kinalaman ba ito sa childhood nila? Kasi Ah. some people, they have, diba, parang they were raised that way, or Okay. maybe they had so much trauma that they're trauma bonding now with everyone. And trauma dumping, I learned Oo, recently. meron May ganon. trauma Trauma dumping. Yes. May Tipong ganon. na-trauma ako, dadamay kita. Oo, may tao. The, I learned this former recently. victim has become the perpetrator. I was watching this Christian ganon. podcast. They were teaching the trauma dumping. Sabi ko, oh nga, Ano may purpose ng trauma dumping? May Hanap karamay. damay. Hanap damay. Hanap damay. Halimbawa, meron silang pinagdaanan sa past nila or anything. Imbes na i-heal nilang sarili nila, Damay na lang. idadamay nila sa... Dadamay ka nila. Sa, Lahat may trauma na. Oo, parang gano'n. Buti sana kung lahat nagpapakonsulta eh. Hindi naman eh. Yun ang mahirap dun. Na-enjoy kami. Ano ba? Ano na lang? Mapipiting kami. Sige Hindi, na. okay, doon na tayo. Okay, una sa lahat, research is still split on that one. Hindi lahat ng taong manipulative automatic may trauma ang pinanggalingan. And usually, it's not really a legitimate excuse to say na may trauma kasi ako, kaya ginagawa ko to. I don't think it's ever an excuse. Di ba, kahit anong pinagdadaanan mo sa buhay. May choice ka. Oo, Okay, ganito yan. Totoo, I naging don't know. naging- Kasi di I'm ba not marami at liberty to answer. Ako kasi marami na akong pinagdaanan Ano kita, na po, hindi carry siya kita. excuse. Ang bahala. Di ba? Hindi siya excuse, Sir Ganito yan. Toby. Lahat tayo, one or another, may pinagdadaan ng hindi maganda. Lahat tayo, merong hindi magandang karanasan, whether sa tao, sa katrabaho natin, sa kapamilya natin. Pero laging tandaan, mga kada, meron kang choice kung ano ang gusto mong gawin sa kung ano ang nangyari sa'yo. You can then tell yourself, this is a learning experience for me. This is something that I could use to motivate myself to do something different. May choice ka. Hindi nga lang laging madali ang choices. Yun ang problema. Kaya umiiwas ang tao kasi hirap, ayaw, o kaya tinamad na, sumuko na, yun ang nagiging problema. Pero hindi ibig sabihin na wala kang choice. May choice ka. Hindi porkit hindi maganda ang buhay mo ngayon, automatic, hindi ka na makakagawa ng mabuti. It's not. You can always do something nice. So, Sir, Parang hindi na magbabago yung buhay nila. May trauma na nga sila sa past. Dadalhin pa nila sa present at sa future. Correct. Tapos Pero yung ang hirap din kasi parang nakatatak naman din sa mga isipan natin, lalo na sa ating Pilipino, no? Sa society natin, na kapag ang isang tao mabait, ay mabait to, safe ka dyan. Hindi sa lahat ng usually pagkakataon. ganon. Put it this way, lahat ng tao pwedeng magbago. Depende sa kung anong karanasan. Yung taong mabait dati, sa totoo lang, pwedeng mabiktima isang beses and then that time, wala na. Sabi nga ni Diana, pwedeng siya na ngayon yung bagong perpetrator. Yeah. Meron ganon. May tao naman na tipong mabait dati, nagmahal, nasaktan, nagmahal pa rin. Pinili pa rin yung mas maganda. Pinili pa rin yung sakit naman maging magsalita. matulungin. Di ba? Sabi sa'yo, magsisession ka kasi sa akin para ito, maproseso last natin question yan ko na lang sa'yo kasi pinapaklose na nilang segment natin. Nabiting na biting ako dito. Gusto ko to eh. Kasi dapat bagong Paano program na tayo eh. malalaman, Sir Toby, kung yung genuine kindness ng isang tao ay genuine talaga sa Ayan, akin? Yung okay. yung pagiging mabait nila. Ito yung mga signs. Tunay. Okay, Oo. number 1, consistency. Okay. Meaning, kahit sinong tao, kahit anong sitwasyon, talagang readyng tumulong. That's the first one. Alright. Pangalawa, walang hinihinging kapalit. So talagang itinulong at tipong binigay. Number 3, marunong magsabi ng hindi. Yan ang tunay na mabait. Yes. Kasi ang punto dito, hindi niya kailangan ng approval mo. Pag hindi niya talaga kayang magawa, sasabihin niyang hindi niya kayang magawa. Kaya kang tapatin. So marunong siya magsabi ng totoo. And last but not the least, kaya kang kalabanin. Yeah. Kasi parang ganito, kunyari, mali yung ginagawa mo, nagsusugal ka, nanghihingi ka ng pera sa akin pang sugal mo. If I'm really a good person, I will You tell will you, tell me. Diana, I'm sorry, I will Yes. not help you because what you're doing is not good. Yes, dapat ganon. May laban, kumbaga. Oo, I love that. Sige, Sir Tofi, parang kailangan pa natin to at Cut mga and kada paste natin. and save. Cut and paste and save. Kaya bigay mo na ang iyong contact sa mga na talaga sa'yo. Parang Yeah. ako. Kulang pa. Hindi, ikaw naman, libre ka lang Gusto sa akin. ko. Kung may konsulta ko, may problema. Napiting ako dito.
Okay? Sa ating mga kada na tipong nagtatanong kung kayo ba ay mabait na tao, kung kayo ay nagtataka, kung ikaw ba ay talagang mabait sa iyong sarili, pwede mo akong puntahan sa East Avenue Medical Center. Ang aming team ay laging bukas mula Lunes hanggang Sabado, alas 10 hanggang alas 6 ng gabi. Love it! Sir Topi. Ang hirap. Mga kada, sa huli, ang tunay na kabaitan ay hindi nasusukat po sa kung ano ang pwede nating makuha sa kapwa, kundi sa kung ano ang kaya nating ibigay na walang hinihingi pong kapalit. Walang kapalit, selflessly ibibigay mo yan. Just be yourself, di ba? To everyone that you can. At sana genuine or totoo pong kabaitan ang lagi nating ipinapakita. Kaya naman, always choose to spread kindness, mga kada. Yung totoo, hindi yung echos lang. At abangan yan ating sa Girl Code dahil ito na, isang woke up like this look ang gagawin po natin na hindi na kailangan ng mga electronic na girls. Yes. Kaya natin kahit tulog pa lang, magiging maganda na kagad. Kaya stay with us as we take a break. Diyan lang po kayo. Magbabalik na po agad-agad ang kada umaga. Napasabi na, I woke up like this. Welcome back, mga kada. Iba talaga ang dating kapag maganda ang curls ng buhok, 'di ba? Parang kahit simple lang ang outfit mo, instant. May extra glam ka kaagad. Pero kung madalas tayong gumagamit ng curling iron o iba pang hot tools, syempre, ayaw din naman natin na laging exposed sa init ang ating buhok, 'di ba? Kasi more damage 'yan sa ating buhok. Kaya today, magbabalik tanaw tayo sa mga classic na paraan at susubukan din natin ang mga bagong hair hacks para makuha ang curls na gusto natin without the heat. Ready na ba kayo, girls? Girls, ready na kayo? Yes! So we have Chat, Chaz, and Jam. Sila po ang mga models natin ngayon na gagawa natin ng kulot. Let's curl. Ang una nating itatry ay yung mga classic curlers natin. Yung ganito. Ayan, ganyan. Ano ba kasi yung uso before? OG. Oo. Alam mo, ito, syempre, pag nakita mo to, nakikita mo to sa tokador. Sa mga lola ko. Tokador Mga ng lola ko. nanay mo, ng lola mo. Pati ito, ginagamit to ng lola ko sa pagtribuson. Ang Did you tawag guys nila have dito. the one that you use with paper? Have you ever done that? I've never tried it. Oo. Pero yung ribbons, na-try ko yun. Parang Ribbons. back in the days, nung wala pa, syempre wala pa naman yung mga ganyan. Tsaka hindi naman Yes. meron yan ni Lola. Ginaganon niya with papel. Papel. Yeah, And and it works. and it Tissue, works. pwede. Tissue. Yeah, Oo. tissue paper. Kasi nga, bago pa po nauso mga viral hair hacks online, may mga rollers na tayong nakikita sa tokador ni nanay, tsaka ni Lola. Ito yung mga yon. At pag nakita mo na to, ibig sabihin, uy, may lakad mamaya, may True. okasyon, may a-attendan tayo. Kailangan mo ba magkulot? Kulutin kita. Sa anong purpose ng ganito? Anong purpose ng ganito? Ito mas manipis ang kulot nito. Tribuson. Ito mas makapal. So parang pwede siyang pang wavy curls, gano'n. Oo Ito nga. talagang kulot na kulot. Super kulot. So itong Yes, mga ma'am. ganito, pwedeng dry ba siya ilalagay? Yeah, tapos pagkatanggal mo, pwede mo naman siyang lagyan ng product kung gusto mong mag-hold talaga at tumagal ang So kailangan kulot mo. dry muna. Yes. Ida-dry mo muna siya. Isa-section mo muna yung hair mo. So Hindi pwedeng- dry and then section and then Yes. put the curlers. Yes. Hindi Kailangan pwedeng mo siya- masyadong makapal to. Kailangan mo Ay, naman sorry, siya Chaz. mailalagay na basa pa. Sa socks, kailangan damp yung hair. yun Hindi kasi pwedeng yung masyadong tuyo. Dapat 80 to 90% Damp. dry lang siya. Okay. Yeah. Tapos kung gusto mo naman, 80 pwede to mo ring 90% dry. Ito. dry. Dry na. Oo, yung hair lang. Tapos, Ang dami lang ilalagay eh. Pwede mo ring lagyan ng hairspray or ng mousse kung Violet gusto setting? mong, kung gusto mong mas matibay ang kulot mo, mas tatagal siya kung lalagyan mo na. Lu, di ba itong klaseng ganito, yung maliit? Yes. Yung ganito, yan. Di Ito? ba pang perm yan? Ginagamit nila yan pang perm, pero Oo. sa amin dati, ginagamit yan ng lola ko pang tribuson nga. Pag gusto mo maninipis yung kulot mo. Yung talagang Parang dikit kinky. na dikit sa anit. Kinky ka na. Yung kulot niya. Oo.
Okay. Yan. Ang problema ko dito, how long do you have to keep it on for it Alam mo, to usually, curl? ginagawa natin to overnight, di ba? Tinutulog talaga Ang natin. sakit niyan. Oo. Paano ka matutulog with Kailangan, this on your taste head? ganda, nakadapa ka lang matulog. Nanay ko, expert Diba? sa ganyan. Oo. Kaya yung normal na ginagamit nila dati nung araw, mga ribbons para malambot kahit itulog mo, okay lang. Hindi masasaktan ang ulo mo. So, magsisection ka lang, Yes. tapos iro-roll Yan. mo siya. mo from the bottom. Ayan, isuklay mo na yung rollers mo. Lagay mo yan from the bottom like that. Tsaka syempre yung mga And kada then, natin, alam nila meron din i-roll. ganyan na Velcro na. Yes. Hindi na kailangan ng lock. Tama, iro-roll mo lang ng ganyan. So kung ayaw mo matulog overnight with those curlers, what is the minimum amount of time that you have to keep it on your head? Alam ko, parang mga 2 hours to eh. 2 hours. Or kahit 1 hour siguro, what you do is you put hairspray, setting spray. Pwede rin mag-mousse ka Tsaka before you put the blower. rollers. Pwede Hindi rin, wala, diba? hitless nga tayo eh. Girl. Ayan. So, ganyan lang siya. Iikutin mo lang yung rollers. Ayan. Tapos, dyan ka muna ha. Sige, Dito tingnan tayo natin sa mamaya ano. ang final product. Ang Ito number naman. 2 natin, unahin muna natin yun. Kasi may pasabog tayo dito sa ating hair hack na socks Oo. ang gamit. O, diba? Okay, dito muna tayo kay Dito Jam. tayo. Hindi mo ba na-experience ito? Na-experience ko Oo, yan. Kami rin. Ito si Jam, mukhang magsa-swimming na. Oh. Pero never ko pa siyang nagawa sa aking sarili. Diba, Jam? Ganun ba? Oo. Eh, ganun lang din naman. Parang yung ribbons, usually, nilalagay mo lang ganyan. Isa-section mo lang din siya. Huwag lang masyadong, Ito binibigay ko makapal. kay Lechon when Para he's in the mas pool. madali. Eto, Lu, kailangan Yan yung ba to parang- wet, dry, damp? Ang ganun din, parang damp Nagets na din. yung Kasi joke mas mag-work siya pag medyo hindi tuyong-tuyo yung hair. Para din hindi masyadong mag-dry ang hair mo. Para Okay. may room ka pa to dry your Anong hair. tawag Tapos dito? bago siya mag-set, yung kulot. Yung ganito. Benders, bendable Benders. rollers. So, Ayan. pwede ring wet And dyan. then, ibuhol mo na lang siya. Ibuhol mo na lang siyang ganyan. Gusto mo yung... Ayan. Buhol. Oh, buhol. So, Ganyan. Hi. ito ba, Lu, depende sa ginamit mong instrumento, depende rin yung curl. Yes. Di ba? Depende. Kasi like ito, medyo manipis siya. Meron pong mas makapal na version nito. So, pag mas manipis siya, mas manipis din yung pagkakulot Yes, ng but buhok mo. this will look different from that From the kulot. kulot of the That kulot hair. will look different And from also, correct. Mama P, the hair, no, is different also. Oo, yung diba? texture ng Texture hair. Ito ng gusto iba ko malaman din. kay Jam. Sa diretsyo ng buhok ni Jam, Tumatalon ganong katagal lang ganong katagal lang naglalast ang kulot sa'yo? Ito nga lang, lumalaban na, oh. Less than an hour po. Less than an hour. Diretso na siya ulit. Diretso na ulit. So, kailangan i-prep mo talaga. Pag ganito po yung texture ng hair ninyo, kagaya kay Jam, kailangan i-prep mo talaga ng maayos yung hair mo. Gumagamit ka ba, Jam, ng salt spray? Salt water spray. Salt Ano, water spray. Yung salt water spray kasi parang alam mo yung pag nagpunta ka ng beach, medyo magiging manikit-nikit ng kaunti yung buhok mo. Malagkit-lagkit ng slide. Para hindi siya maging ganitong Ka-straight, bagsak. ka-straight and slippery. Nagamit mo na yan? Yes po. Nag-work ba? Opo. Though hindi po talaga siya nagtatagal ng isang araw. So, kailangan talaga. Kailangan mo perm. Gusto mo i-perm ka namin. Pero walang sisihan na. Alam mo, kailangan talaga pag ganito, may mousse ka muna. Mousse, Para okay. din hair mousse. Oo. At habang Tapos, basa-basa, tsaka mo siya iganyan. Yeah. Habang pinapatuyo mo siya, bago mo siya tanggalin, lagyan mo ng hairspray. Para siguradong mga, hindi 1.5 hours lang tatagal yung kulot mo. Mga 2 hours. nagigets nyo ba yung technique? Ay, tingnan mo, Makada? kumakawala siya agad, oh. Parang iro-roll mo lang siya. Sobrang Tapos dulas. dun sa Dulas end, kasi. inanat mo. Inanot mo lang At siya. kung balak nyo pong gawin ito sa bahay, isipin din natin kung anong klaseng curl ang gusto natin. Yun na nga. Yan. Kasi kung gusto nyo po ng mas defined, yun, mas maliliit na sections, At mas maninipis na benders oo, or rollers. ang or gamitin na nyo. equipment. Kung softer at looser ang peg, pwedeng mas malalaki ang sections. Pero tandaan nyo rin, kung malalaking sections yan, mas mabilis siyang umunat. Yeah. Magkakaiba rin po ang result, depende sa hair type. Tingnan Katulad mo, ng kay oh. Jam. Gaya kay Jam, kumakawala, nilalabanan niya ako. Ang tigas ng ulo, ayoko na nga.
Gumive up. Ayan, ako hintayin dito, natin yan. Bigay ko to kay Lechon. Next natin, ito, meron tayong Ayan hair na. hack dito. Medyas. Ito yung Akalain nakikita niyo ko ba? sa mga Ito. anak ko. Kasi Akala niyo nga, ba? ang maganda sa medyas, you can sleep with it. Yes, kasi malambot siya. Malambot. Hindi ka na masasaktan. This reminds me of the one I was asking you, the paper. My lolo used to kulot me with papers. Oh. Like they will put, parang yung ginagawa dyan sa Benders, bender. yes, Oo. Pero pero papel, same. mamapi. Kaya pwede Tignan mo, matulog. may natanggal dito na kinulot ng socks. Oh. Ayan, oh, meron Wavy na. curls, beach May waves. effect na. Oh. May Maganda. nahulog. Oh. Ay, ang ganda. At ang bilis, walang product yan, ha? Paano? Teach us Okay, how. ganito. So, Ay, yung pala i-section- maganda. Dapat ano muna, resulta para, uy, Diba? Paano makita? I-section mo muna yung Do you want me hair. to turn her? Para Hindi rin makita. masyadong Is that okay? Para makapal. O sige, ikot kita. natin. Yan, para kita. Tapos, lagay mo sa bandang gitna, kung wala kang hair claw, bandang gitna, iikot mo yung hair, twist mo siya doon sa medyas. Oh, Yan, ganyan twist mo pala. lang siya hanggang Parang dulo. bender din. Yes, twist mo lang siya ganyan. And then, i-fold mo ito. Oh. Tapos, yung paano ka mag-fold ng socks, Oh. ayan, dito. Ay, ang galing. Ipasok mo sa loob, ganyan. Are you sure you're a Ayan na siya. Are you sure you're a diba? boy, mom? Yes. Ang galing mo dito. O, diba? Ganun lang. Section ito mo ang lang. pwedeng wet ang buhok nyo, tapos itulog nyo. Pag, 80 to 90% wet lang daw pwede. Ang galing. So, yan. Kung gusto ninyo ng this. salon curls, Oo. ang effect, lagyan nyo ng konting mousse o kaya ng konting hairspray. ganda. Hindi Bago nga yung nyo kaibigan i-set. ko, si Katia Sino? Rodriguez, ganyan siya magkulot. Socks lang din gamit Socks lang niya. talaga. Yung beauty O, queen? diba? Yung beauty queen. Kaya pala, pag tinignan niyo yung Instagram niya, Ang ganda ng kulot Ganun pala yung niya. ginagawa. laging kulot yung hair niya. Because of Ginagawa that? niya. Oo. Ay, itatry ko din yan. Sige. Oh, yan. Ganun lang, kadali. galing. Tapos, balot mo lang, ganyan. Kasi Lu, meron na nabibiling ganyan para hindi ka na gumamit ng socks. Heatless curls, ang itsura ay mukhang scrunchy. Ah, yes. Mas madaling gamitin na yun. Paano kasi naman nga, yung scrunchy girl? Tsaka Kasi ano rin? ganito din. Ganun din? Iikutin mo din siya. Oo. Tapos at least yun, scrunchy na siya. Parang itatali mo na lang yung hair. Tama. Ipo-ponytail mo na lang sa hair. Tsaka mas hygienic din. Yes. Well, bago naman yung medyos na ginamit Gumamit naman namin kayo ng sa'yo, bagong Chaz, medyas. ha? Baka medyos kayo mga kada, wag yung mga gamit na Ayun. ka-tears. O, ganyan yun. Tapos, papastay natin yan ng few hours. Few hours! Mga 30 minutes lang naman. Tapos pwede nating i-reveal kung ano magiging itsura ng curls nila. Correct. Okay? O, quick girl code tip mga kada. Pero reminder lang, girls ha, sa lahat po ng overnight heatless curl methods, priority pa rin natin ang comfort. Kasi ito masakit to. Huwag po sobrang higpit din ang pag-wrap or ang pagtali. At kung hindi po komportableng matulog with the curlers or socks, hindi naman po kailangang ipilit. Okay? Huwag tiis ganda, masakit. At para po sa mga may buhok na madaling mag-tangle, syempre, dadahan-dahanin lang din po natin ang pag-unwrap. Big reveal? Eto na, mamaya yan. Yan po mga kada, nakita na natin ang 3 paraan para magka-curls without the heat. Mula sa classic Velcro rollers at hair rods, sa flexible na bendy hair rollers, andun tayo sa kabila kay Jam, hanggang sa pinaka-DIY natin na sock curls. Ang tanong ngayon, ano kaya ang kalalabasan? Sino ang magbibigay ng soft and bouncy curl? Sino ang mas defined at effective nga ba talaga ang medyas? Tanong natin kay Chaz. It's reveal time na. Reveal time na ba? Oo, sige na nga, reveal na nga natin. Unahin muna natin itong kay Chat. Ito kasi kanina pa to, so naset na yan talaga. So tanggal, dahan-dahan. Taran! Oh! Ayan, saan po ang a-attendan mo nga mamaya? Sa kapunta. May birthday party. Oh, may birthday party. O, sakto, nakakulot ka Very na. good. Ay, ganda! Oh, classic. Yan. O, di ba? O, Ay, ang tanggalin din galing. natin yung nasa likod. So nice. Ito kanina Ito, pa to. amigso. Ayan, tapos i-brush mo na lang.
Tingnan mo yung kulot nito, sobrang nipis, oh. Patingin. Pwede Tingnan ba natin mo. pakita sa mga Talikod cads natin. na? Oh, look at the Ay, kulot, oh. Ah, ito. Diba? Ang Sobrang cute. nipis ng kulot niya, oh. Cheese girls. Grabe! May gusto ko sabihin pero brand din yun. Alam niyo kung ano ibig Ito sabihin. pala diba? kailangan kay Ginto Jam. ang kulay. Di ba? Ayan, normally ang ginagamit dito, brush Ginto sana locks. para. Ginto locks. Yan, oh, diba? Dahan-dahan lang po ang pagsuklay para, ayan, maganda ang works. pagkakulot. Balik O, natin diba? dito. O, balik mo si Oh, Chad. ay, Hollywood! Yan. Old Hollywood Oh, glam. Old Hollywood. Farrah Fawcett. Mamaya na natin tanggalin ito kasi kawawa. Kakalagay lang natin to, hindi papantay sa kabila. Uunahin natin yung ating banders. Naku, ilang oras kaya tatalab sa'yo to, girl? Balik mo yan sa mga pusa ko. Pang swimming nila yun. Ano Yan yun yung to, noodle nila. Pantayin Yan niyo yung yung noodle hair, nila. ha? Oh, ayan. May diretso yung one side. So, dahil manipis to, Can I so Big para din reveal. siyang ano, Patingin, diba? Jam. Ayan, kakalagay lang natin yan, Wag muna amiga. to. Mamaya na lang natin Sige, yung tanggalin. kabilang Ay, side sorry lang. po. Pag masakit, umaray ka lang, ha? Joke. Sabihin mo lang, aray-aray, ate. Dahan-dahan. You Ayan, know, ay oh. ganda. Patingin. Ay, ang Umunat ganda. naman. Beachy nga siya, oh. In fairness, maganda. Oh. Yung kulot maganda. Ang maganda dito, pwede natin isuklay kamay lang na ganyan para mas tumagal yung kulot niya. Alam mo ba yun, Jam? Hiwalay lang natin ng, Oh. para lang maghiwalay lang ng konti. You've never Yan, seen oh. yourself like this. Ngayon na orasan natin, gaano katagal tatagal sa'yo yan, ha? Mga 2 hours, joke. Ito naman yung medyas Bawal natin. lumabas ng bahay. Kasi dapat naka-aircon lang. Oo, hindi, pero pwede natin lagyan niya ng hairspray para mas Oo, para tumagal. Yee! Mamaya, ang ganda ni Jam sa meeting. Nakaayos, pinaghandaan ko po ito, sabi niya. Next, ang ating medyas reveal. Ayan, dahan-dahan lang. Ito, can I ha? remove the side? Or Kakalagay hindi? lang Kakalagay lang natin. tong side. Ang ganda rin! O, diba? Ay, I want. Oh. Ipapagawa mo na to kay Brooklyn tsaka kay Sky. Oo, ginagawa ni Brooklyn Ginagawa at na ni nila. Sky. Oh, di ba? Effective sa kanila. Ayan na. Tapos, suklay kamay. Hiwalay-hiwalay lang natin para hindi sila dikit-dikit. Ito kasi kanina pa natin natanggal, kaya medyo Ay, kaya bumaba medyo na bumaba. siya. Ayun pa pala isang tip, sabay-sabay. Sabay-sabay Oo. po ang tanggalan. Kung ano yung una ninyong nilagay, yun din yung una ninyong tatanggalin. Ayan, suklay kamay. Oh, ang ganda ng curls niya. Oh, di ba? Oh. Pabor ba, Jam? Gagawin mo ba to? Yes po. Hindi yun totoo. Bawat hulog, ay nahulog na, oh, lagay ka na dyan. Yeah. nga. What about you? Chaz, are you happy with your curls? Yes po, it's nice. Gagawin mo yan. Yes po, ito-try ko po sa house. Kaso pag nasa bahay na po, hindi na po kayang gawin mag-isa. Mag-isa. Kaya mo yan, section mo lang. What about you, ate girl? Ate girl, si Chat. Si Chat. Gagawin mo ba yan? Yes po. Classic pa rin? O anong pipiliin mo dyan na pinakamadali for you sa tingin mo na gamitin? Actually, parang ako pong ginagawa lahat. Ginagawa mo na. Oh, okay. So, kaya mo gawin mag-isa. O, turuan Sabi mo. nga niya sa akin, hindi naman ganyan. O, sige, turuan mo si Chaz para kaya na niyang mag-isang gumawa niyan. Okay? O, mamaya abangan ninyo sa closing. I-reveal namin yung Yes! buo kung tumalaba at napantay nga ba Pantayin namin. nyo, guys, ha? Sana napantay namin. Okay, girls? Mamaya may TikTok tayo, ha? Oo nga. You showcase your curls. Showcase your curls. Kulot dance. Ayan, para sa resulta, mamaya abangan ninyo. Ito po ang classic rollers. Ito naman, yun si Jam. Yun sa kanya yung bendy rollers. At ito po sa ating gitna, si Chaz, ang ating sock curls. Okay? 3 different techniques, 3 different results, at walang direct heat na ginamit para i-form ang mga curls na yan. At syempre mga kada, magkakaiba ang buhok natin. Kaya pwede rin pong mag-iba ang resulta, depende sa hair type, sa laki ng sections, at kung gaano katagal po nating pinag-set yung ating curls. Pero ang pinaka-fun dito,
pwede niyong subukan kung alin sa tatlo ang magiging curl friend forever ng buhok ninyo. Curl friend! Kaya mga kada, classic man, bendy o medyas lang ang gamit, hindi kailangan laging mainit para maging hot ang look. Less heat, more curls. Yay! Diba? Your hair will thank you. Yes, curl friend. At mula po sa pagpapa-curl ng buhok, may isa naman tayong tanong na baka magpa-curl din sa inyo. Sa kilig. Akala Ano ko to? pa-curl ng kilay eh. Kapag may gusto kayong kausapin, ano ang must bet nyo? Message or call? O, maya-maya natin alamin yan sa pagbabalik ng Kada Umaga. Yay! Yay! Diyan lang kayo. Ready to ramp up! Yes. It's the last day of the month now! Pwede nang magpahinga. Tamang-tama ang time para makisaya sa amin. Pagkakuha ng makeup artist, kailangan mo isaalang-alang na isang beses ka lang ikakasal sa buong buhay mo. In Star Legends Adventures, who are willing to start small, my story is about, an opportunity na hindi na kailangan nating iwan ng pamilya para lang kumita. It's always real talk, real women, real life. Dito lang sa Kada Umaga! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. bagong paraan. Mga kada sa panahon ngayon, isang tap lang ang pagitan ng pagme-message at pagtawag. Pero aminin natin, may mga taong kapag biglang tumatawag, kinakabahan agad. At meron namang naiinis kapag puro text lang at walang kasiguraduhan kung kailan sasagot. Kaya ang tanong, ano nga ba ang mas tamang piliin? Message or call? Kayo, what would you guys like to get more? A tawag or a text? Ang hirap. Natatawa na ako eh. Oo. Ako tawag sa mga Taong makulit. Katulad Makulit? ng mga anak, kailangan yan tawag. para Kasi, tapos agad yung usapan, no? Oo, tsaka kailangan malinaw na in-acknowledge yung sinabi mo. Yes, at saka pag importante, Correct. tawag. Tawag. Oo. Pero kapag hindi naman masyadong importante, makakapaghintay naman ng saglit, text mo na lang ako. Oo. Kapag strangers, do you get medyo na-offend ba kayo? Or Naiinis ako. I'm sorry, naiinis ako. Yes, let's be Kapag honest. tawag agad? Ako, anyone. Sa totoo lang, pag walang advice na tatawa, ewan ko, I think I have to heal that about myself. Pero I learned that here sa Philippines. When I go abroad, when I go to my family, tawag talaga. Pero dito talaga, di ba, nauso yung text. Sabi ko, why can't you, like some people will really call in the middle of something. Can you just text me instead? Kasi parang it really disrupt what you're doing at the moment. Kung kaya mo naman isulat, bakit mo tatawag? Huwag na. You're not a tawag person. If it kayo, okay lang. Yung sanay ako mag-uusap, okay lang. Pero yung mga biglang tatawag, ano ba yung gusto mo? Anong kailangan mo? Correct. Tamang hinahan ako sa ganyan. Meron nga, oo nga. Kaya dapat hindi tayo sumasagot agad-agad dun sa mga number lamang. Yes. yes. Diyan din definitely. nagsisimula mga scammer, Tama. mga fish, Correct. tsaka mga taong ilang beses mo na sinabi, I gotta go. yeah. Tsaka pa nga, Diba? teka lang, nagmamadali lang ako. May mga ganyan. At kadalasan pag sa daan ka, hindi mo na lang talaga maririnig lahat. Diba? Hindi, oo. talaga. So parang sasagot ka na lang para lang continue. Pero, no. For the sake of. For the sake Okay. of. Oo. Okay, kaya meron tayong mga ganitong situation. Sabihin nyo lang kung tawag or text ang gusto ninyong matanggap sa mga ganitong sitwasyon. Eto, may gusto kang ikwento. Sobrang exciting. Life update sa mga best friend mo. Text or tawag? I will text first to say that I have I will do a call na, pwede ka ba, okay, ito, meron akong sasabihin sa'yo, pero I need at least 5 to 10 minutes. May time ka ba? Pwede kitang tawagan. Ganun ako. Ako tawag agad. Tawag agad! Tawag
Kasi excited ka Bagay. ibalita, i-share sa best Best friend friend mo naman eh. Oo. Best friend mo, tawag agad, girl! Ganun pa yun. I used to love that though. Oo, yung I miss those nagsisigawan. times. Oo. Ako naiisip ko lang kasi, since most of my friends are outside the country, kailangan talaga ng scheduling. Oo, kasi magkaiba din yung oras. Oo. So, minsan scheduling pa lang nawawala na. Nawawala na yung Nawawala na yung excitement. spontaneity. Totoo, Di ba? actually. Eto, may client kang nagpadala ng instructions na maraming detalye, deadlines, files. Text or tawag? Text, please. Oo, Yan, text. recently nangyari sa akin. Kasi kung marami lalo, di ba, para may listahan ka rin, parang checklist mo na din Tsaka yun, makita dapat mo may lahat. resibo. Sige na nga, Yun. may resibo tayo para alam natin kung ano exactly yung instruction mo. My Para hindi tayo point! para walang ibang tao na magsabi, hindi yan yung sinabi. Ito na. Hindi tayo mag-he-said, she-said. Yes. Ito po ang text mo. Importante. Eto, may emergency sa bahay at kailangan mo makontakt agad ang kapamilya mo. Ay, call! Text or tawag. Tawag. Agad-agad. Tawag agad. Kung emergency tawag. Yes. 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 Always. Kasi lagi pag household concern, tawag talaga Tawag yan. agad. Lalo na pag mga yaya mo ang kausap mo. Yes. Kailangan magkaintindihan kayo eh. Pero syempre, halimbawa, ilabas mo tong mga ganito kasi iluluto. O kailangan may resibo yung Yes. yung listahan. Nag-text ang partner mo ng kailangan natin mag-usap. Tawag. Text or tawag. Tawag. Agad-agad. Bakit? Ano nangyari? May problema ba? Mahirap kasi Usap yung agad. walang inflections. Yes. Walang context eh. Parang emergency Walang ata din context, yun. walang emosyon, yung mensahe, you might take it wrong. Mahirap intindihin. No? Tapos wala lang pala, no? Oo, di ba? Chill lang pala. Na-miss ka lang niya. May kaibigan, kaya marami rin mga tao, katulad ng kaibigan natin si Tony Pet. 'Di ba? Parang minsan kasi mahaba yung text, ginagawa niyang voice call. message. Voice message, yes. True, Voice true. message. Para at least nandun yung inflection. Ganun Oo nga naman. siya. Yung tono. Nasasabi niya yung lahat ng kailangan niyang sabihin, yung tono nandun. Ilabas ang energy May niya. resibo rin. May resibo rin. Go, So, Pet. May kaibigan kang biglang nag-post ng cryptic status na parang may pinagdadaanan. Tawag or text. Message muna. Lalo na kung kunwari, Cryptic. feeling mo may pinagdadaanan siya. Message mo lang muna siya, kumustahin mo, di ba? Oo. Say, May hi, point. how Teka are lang, you? meron ka Diba? bang, may problema ba? Yes. Handa ka na ba makipag-usap? Ako naman, do you want to nadadaanan talk ko yan about sa it? humor. Kasi meron akong kilalang laging ganyan. Alam niya naman kung sino siya. Nanonood naman din siya. Kilala niya naman yan. Para hindi ko naman siya isumbong Mention, dito. oo. Kilala niyo, nasa dressing room natin. Ang message ko sa kanya, Mars, dahan-dahan ha, yung puso mo. Para yung halimbawa, sa humor ko nang dinadaan, parang, wag mo na ilabas lahat sa social media, dahan-dahan ka. Imbes na tatanong kung ano ba yung nangyari. Kasi baka mas lalo Kasi lumaki. kabisado mo na siya. Kabisado ko na siya. So, I just call him out. Okay. Uy, dahan-dahan ka. Baka ma-stress ka. Tsaka Chill hindi ka naman yan maganda. lang. Oo, ganun. May kaibigan kang hindi sumipot sa lakad at gusto mong tanungin, anong nangyari? Text or tawag? Text muna. Hindi siya sumipot. Text muna. Baka may pinagdadaanan din siya. Kumustahin mo siya. True. Yeah, di ba? Parang, uy, friend, we missed you. What happened? Are you okay? I hope you're Ako naman, okay. kung may oras pa siyang kumatch up, tatawagan ko na yan. Kasi kung meron kayong pag-uusap na mag-meet, I will text her, uy, nasan ka na? Pwede. Hahanapin Are you mo na okay? siya. Kasi meron naman kayong appointment to see each other. Totoo din. So, inaasahan niya yung presence Pagdating mo. in some way. Pero syempre, magtataka ka din, bakit hindi ka sumipot? Oo nga. Kaya nga. Kung hindi siya sumipot, ibig sabihin hindi siya pumunta talaga. Oo. Eh di, alam ko, kapag Text na, tatawagan baka ko may yan, biglang- hindi naman hindi sasagot kasi hindi siya sumipot eh. May iba ganon. Kasi hindi sila may hindi nangyaring sila ganyan sumasagot. sa amin eh. Sa grupo namin, usapan kami na, okay, magde-dinner tayo, ganito, ganyan, ganyan. Tapos parang, may naririnig-rinig na kami na may pinagdadaanan siya. So, ang ending, hindi siya talaga sumipot. Pero tinext lang namin siya, di ba? Kasi baka naman hindi siya ready makipag-usap. Yes. Yes. Ayaw niya makipag-usap, kaya text lang. In that case also, maganda yon. Pero I also think
think it's the person's responsibility to let you know na hindi mo siya Kung meron dapat... kayong pag-uusap, Diba? to meet. Kasi So, mag-worry din Oo. naman kayo, no? Kasi dito sa At Pilipinas saka, na kakain ba ako mag-isa? Kaya, girl, next time ha, ipaalam mo sa amin kung may pinagdaraanan ka. Oo, kasi Para dito pwede sa na kami umorder. Kasi dito sa Pilipinas, mauwi yan sa tampo pag hindi ka nagsalita. Ano muna yung tampo? Yun lang. Ang dami. Bad feeling. Lahat ng may tampo sa question. akin, tigilan nyo na yan. Kasi hindi ko siya alam, okay? Nararamdaman ko lang siya ng masakit. Yun, ang sakit. Okay. Thanks. May boss kang mahilig tumawag kahit lampas na sa working hours. Naku, Ay, text or tawag. Alam mo, kahit nga si Tita June, manager ko na yan for so long. May I call? O, diba? Text diba muna. dapat ganun? Text Especially muna. pag wala na sa oras. Yung mga Yeah. tipong patulog ka na, diba, nasa bahay ka na, nag-aalaga ka na ng mga anak mo. Correct. Be a Gen Z on this time. diba? Depende rin sa boss. Meron mga boss na once in a while lang tumawag. Baka super important Yun, yun. pag ganyan. I welcome it. Correct. Pero hindi naman yung all the time. Parang matutulog na ako, boss eh. Bukas na lang ulit. Kaya, mga kada, we have to be sensitive about this. That's hindi, true. Wala talagang fast Walang and etiquette, no? quick Na- rules about this, 'di ba? Or isang rule lamang. Ang tunay na sukatan kasi na magandang komunikasyon talaga ay hindi lang kung ano ang gamit mo, kundi na ipaparating mo ng malinaw, may respeto at may tamang timing ang mensahe mo. Kaya sa susunod na hawak ka ng cellphone, tanungin mo na ang sarili, mas kailangan ba nito ng scene o ng ring? Wala po muna maglilipat ng channel. Magbabalik agad ang Kada Umaga. Message yan. Ting! Kada, panahon na pong magsalita, panahon ng manindigan at ihanda po ang inyong mga saloobin at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Pakinggan ang boses ng bayan sa ResBack. Kasama si Attorney Harold Respicio, ang pinakabagong programang yayanig sa katotohanan. Simula po ngayong Lunes, pagkatapos ng Mata ng Agila, prime time dito lang sa Net25. Ayan, may ka-ResBack na kayo. O, anong Monday mood natin, guys? Ano ba yung mga pinag-usapan natin today? Yung Nauna tungkol muna sa wika natin. Wikang Filipino, Wika natin. ayun. Oo. Sana ay patuloy nating linangin at payabungin ang wikang Filipino. Oo, napakadali Mabuhay. lang yan. Gamitin nyo lang sa bahay. Yes, practice lang. Napakalaking bagay na nun. Correct. Oo, amiga, ikaw dun sa second. Parang Eto. ikaw yung kailangan ng takeaways. Oo, ito mo yung mabait. Oh, how do you guys feel about yung mga mabait na tao na minsan may agenda, mag-ingat tayo. Kasi nga, if ever makikita natin na may inconsistency, ibig sabihin hindi yan. Okay? Yes. So, kailangan nating maging alerto, di ba? Para hindi rin tayo maging... Balikan niyo yung 4 na rules na sinabi ni Coach Tofi. Tofi. Yan, Oh. dapat consistent. Consistent siya. Oo, marunong kang mag-say no. Mag-say no. Kaya mong Ay, kalabanin. kalabanin. Tama. Diba? At ano pa isa? Nakalimutan ko isa. Nakalimutan Balikan ko niyo isa. na lang sa YouTube Oo. channel ng Kada Umaga. Basta ang importante siya, mag-set lang kayo ng boundaries. Tama. Diba? Kasi parang hindi naman tayo pwedeng magpalin lang. Tama. Time and time again, diba? Correct. Maging mabuti tayo, babalikan naman tayo ni Lord dyan. Be kind, always. So, kahit walang kapalit, don't worry. Kasi babalikan ka ni God. Correct. Times 10. Hitless girl! Eto Ito na, natin. i-reveal natin yung buo na po. Buo na. Eto Tara! na. Nandito na si Chaz, si Chat, at si Jam. Oh! Curlies. Very nice. Uy. At bilis lang nun wala pang 30 minutes, nag-set na agad. Iba-iba yung Cute, cute. itsura, oh. Yeah. Nako, Jam,
kailangan magpa-highlights. Tingnan mo, Oo, para makita talaga, no? Maganda pala yung may highlights talaga. Ang hair, correct. Oo, panalo. Good job, girls. Kaya at maging mapanuri tayo kung ang gagamitin natin ay text or tawag. Kasi meron mga pagkakataon kailangan itawag niya yan talaga. Lalo na pag kung importante. emergencies. Kailangan meron mag-acknowledge ng sinasabi mo. Yes, tama. Tawag yan. Kasi yung iba ang tagal sumagot. Correct. Kung sasagot. At ngayon, kung kailangan nyo naman ng meron kayong pruweba, ilagay nyo yan sa text para may Tama. resibo. Para may resibo tayo. Pero lagi. also know na pwedeng screen cap yan at gamitin against you. Correct. Yes. It can be Very used good for ka good and for bad. For bad. Correct. Be kind. Yes, just like the kabaitan, okay? Yes. Huwag nang gawing manipulasyon. At Correct. ito mga kada, ito yung pinaka-importante, huwag kalimutan na hindi kailangan maging perfect para maging powerful kayo. Correct. Dahil hindi kayo nag-iisa, kasama nyo kami sa totoong kwenta ng buhay. It's always real talk, real women, real life. Dito lang sa Kada Umaga!